yung complete details of the 65 projects from the 19 or 16 billion worth, sinabi ninyo, of investments na ginawa noong presidente. Kasi labas siya ng labas ng bansa di ba? Gusto nating makita kung ano yung aktual na pakinabang dito sa loob ng bansa natin. I will go on to my next question kasi related din naman ito, Mr. Chair. Kasi yung gobyerno, pinagmamalaki niya yung bilyong-bilyong dolyar na ipinapasok na investment sa bansa through the foreign trips of the President. Pero nakita natin, specifically dito sa Industry Development Program under the DTI, diba? Nag-decrease po kayo ng 292 million. Kaya ang tanong natin, bakit ganito? Ano ang pinaprioridad natin? Nakita naman natin yung result ng foreign trips, pero itong pag-decrease dito sa Industry Development Program, bakit meron po kayong ganito? From 839.77 million sa 2024 GAA, naging 547.41 million sa 2025 NEP. Mr. Chair. Secretary. Yeah, I'll defer to Yusek Vita Aldaba for this. Yusek Vita, you're recognized. Meron pong congressional intervention, Honorable Representative. Wala pa po kasi siya sa NEP. Ngayong wala, ang nakuha lang po for 2024 for the creative industries, 50 million out of our total request of around 500 million. Well, Mr. Chair, meron tayong tanong dito. Sa iyo ang creative industries. So why the sudden plummet nung supposedly ay gusto natin na dagdagan na pondo for industry development? So, Kong Arlene, siguro based on the 2024 NEP, talaga nagkaroon ng congressional insertion or augmentation talaga para mapondaan yung Malikaing Pinoy program. And of course, we were hoping na sa 2025 NEP, at given na may special mention nga Malikaing Pinoy ni President BBM nung SONA, ay sana'y mas mataas sa 50 million 2024 NEP yung this year. Kaso yun nga, naging holdover or pareho lang yung na-allocate na naman. So again, we would like to enjoin our colleagues to be able to augment the industry development program of DTI in this budget cycle to be able to really develop the industries, not just the creative industries, but all industries of the country. Taon-taon naman po, sabi ni Kong Stel, tinatawid naman po natin. So we have to work together para hanapan ng augmentation ng programang ito. Ako lang, Mr. Chair, this is reflective kung ano yung pagtingin natin sa local industry natin. Kasi kung ganito, may mga bilyon-bilyong investments from outside, parang di ba dapat inuuna din natin yung ating lokal na mga industriya para nagde-develop. Yun po kasi yun, indicative yun ng kung magkano o paano natin pinapahalagahan yung local natin na pag-unlad. Yun po yung, doon ko naman gina-juxtapose Mr. Chair. So, ito yung binibigay mo na pahalaga for the foreign investment. At the same time, ito pala yung sa local industry. So, Mr. Chair, hindi ko makita yung nun. Tapos, Mr. Chair, out of the MSME Development Program, from 749.09 million noong 2024 GAA, naging, tama po ba, 2.33 billion sa 2025 NEP? Ito, Can we Mr. confirm Chair? that, ASEC? Sasapat ba ito, Mr. Chair? Parang, Sorry, can we first confirm those figures, It's ASEC? confirmed, Madam So Chair. Mr. yes, Chair. confirmed. So the next question of Kong Arlene is, sapat ba ang pondo sa MSME Development Program? parang Secretary, Mr. Chair, Secretary, parang Chris. sasapat ba to? Maging totoo po tayo dun sa sasapat ba ito na inilalagay natin na pondo, funding para sa ating lokal na industriya? Actually, Madam Chair, considering that it's 99.5% of the business sector, hindi ho ito sapat. So, actually, we should be getting more para ma-push talaga itong malaking business sector ng Philippines. Magkano ho ba ang request nyo originally for the MSME Development Program? 2.47
2.47 billion. At magkano po yung linagay sa NEP? 780 million. Ayun po, Kong Arlene. Yun, Mr. Chair, no? Clinch tayo ng clinch ng mga programs on foreign investments, ano? Pero kailangan tiyakin natin o binibigyan talaga natin ng suporta yung mga MSMEs natin na siyang pwedeng lumikha pa ng mas maraming desenteng trabaho dito sa bansa natin, Mr. Chair, no? Uunahin natin papasukin yung mga dayuhang negosyante dito, pero ito, kailangan natin ng pondo dito. Ito po yung ito po yung indicating factors, no, na kailangan nating sagutin, Mr. Chair. Palakasin natin yung lokal natin na industriya at pondohan natin ito, Mr. Chair. Yun naman yung yun yung gusto nating sabihin dito sa MSMEs, Mr. Chair. And next, Mr. Chair, siguro yung na lang, dahil yung time ko ay pwede po bang humingi o mag-request nung particular na mga, this is in preparation for the plenary deliberation po, yung complete details of the 65 projects from the 19 or 16 billion worth, sinabi ninyo, of investments na ginawa nung presidente. Kasi labas siya ng labas ng bansa di ba? Gusto nating makita kung ano yung aktual na pakinabang dito sa loob ng bansa natin. And at the same time, yung complete details ng DTI is 240 na ba yan? Tama ba? 240 po as of July, no? Na total investments in the pipeline, including those projects under the PPP. So yung kanina lang po, yun yung mga details na kailangan ko. Tapos next po, yung sa list ng ilan ang BPO companies sa BOI at PEZA. Tapos yung listahan po ng BPO companies na lumipat from PEZA to BOI. So, i-details po natin Tapos, incentive program ng BOI at PEZA for BPO companies. Tapos, yung last, yung IT BPO roadmap specific sa digital cities. Ano po yung mga nakahilerang policy change and programs ninyo? Kasi, may kinalaman po ito sa Trade and Investment Framework Agreement, no, na pinasok ninyo sa DTI. So yun po yung mga kailangan ko. Mr. Chair, I will request na before plenary po sana ay masubmit ito kasi kailangan ko po ito para doon. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Kong Arlene. The same is requested from the DTI through Sec. Christina. Yes, Would you like to comment yes, on what Madam was Chair, said? we will submit the reports ASAP. And just to clarify, the third request was for the digital cities. Just to confirm, this is a program of the DICT in which DTI has some kind of bearing. All right. Baka nga mas sa DICT natin makita yung buong list. But with regards to the TIFA, yung kanilang involvement ng DTI, gusto ko malaman. Kaya nagpapakuha ako ng listahan. I suppose insofar as what kind of investments are coming into a particular city once they receive that digital city designation from DICT. All right, thank you. Yes, Honorable Chair, we will submit. Thanks. Thanks, Kong Arlene. Thanks, DTI. So, umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Colin Hampton, Make Philippines Great Again. Show to the world how Philippines is so rich. Dapat ito ang nasa utak ng Pangulong BBM. Pahayag naman ni Israel Sarabia, okay lang sana yan basta lang sana may kahihinat na ng biyahe niya. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Mark Frederick, puro pangako lang naman ang nakukuha, walang patunay yung investment na nakuha, puro chismis lang. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.